Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong update tungkol kay Super Typhoon Pepito na patuloy na nagdadala ng matinding panganib sa Eastern at Southern Luzon, pati na rin sa mga karatig na lugar. Para manatiling updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Ngayong umaga, ang mata ng Super Typhoon Pepito ay huling nakita sa layong 85-kilometer hilagang silangan ng Daet, Camarines Norte. May taglay itong maximum sustained winds na 185 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 255 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour na may malalakas na hangin na umaabot hanggang 300 kilometers mula sa sentro. Ang Super Typhoon Pepito ay inaasahang dadaan malapit sa Calaguas Islands ngayong umaga, tatawid sa Polillo Islands bago magtanghali at tatama sa kalupaan ng Northern Quezon o Central Aurora mamayang hapon. Pagkatapos ng landfall, tatawid ito sa hilagang bahagi ng Central Luzon at southern portion ng Northern Luzon, particular sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre, Caraballo at Cordillera Central. Sa gabi, lalabas ito sa karagatan sa bahagi ng Pangasinan o La Union at sa Martes ay posibleng tuluyan na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Bagamat inaasahang bahagyang humina ang bagyo matapos ang landfall, mananatili itong malakas habang dumadaan sa Luzon at magdadala ng matinding ulan at hangin. Sa ngayon, nakataas pa din ang Signal Number 5 sa Eastern Polillo Islands, Calaguas Islands. Asahan ang hangin na higit sa 185 km per hour na magdudulot ng lubhang mapanganib na kondisyon sa buhay at ari-arian. Signal Number 4 naman sa hilagang silangang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Camarines Norte, hilaga at kanlurang bahagi ng Catanduanes, Northern Quezon, kasama ang Polillo Islands, gitna at timog bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija, timog silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, timog bahagi ng Quirino. Ang lakas ng hangin ay 118 to 184 km per hour na posibleng magdulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at kalikasan. Signal Number 3 sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Catanduanes, hilagang silangang bahagi ng Albay, silangang bahagi ng Quezon, silangang bahagi ng Laguna, silangang at gitnang bahagi ng Rizal, natitirang bahagi ng Aurora, silangang at gitnang bahagi ng Bulacan, hilagang silangang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, hilagang bahagi ng Zambales, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino, timog bahagi ng Isabela, gitna at timog bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao, kanlurang bahagi ng Mountain Province, timog bahagi ng Abra. Signal Number 2 sa natitirang bahagi ng Sorsogon, Albay, Ticao Island, Burias Island, hilagang bahagi ng Marinduque, natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, hilagang bahagi ng Batangas, Metro Manila, Bataan, natitirang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Zambales, timog kanlurang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, Abra, timog bahagi ng Apayao, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, timog bahagi ng Ilocos Norte. At Signal Number 1 sa natitirang bahagi ng Masbate, Marinduque, hilagang bahagi ng Romblon, hilaga at gitnang bahagi ng Oriental Mindoro, hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Batangas, natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, hilagang Samar, hilagang bahagi ng Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar. Ayon sa Weather Advisory, maaaring maranasan ang malalakas na pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Intense to torrential sa Aurora, Quezon at Bicol region. Mag-ingat sa posibleng malawakang pagbaha at landslide. Heavy to intense naman sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. At moderate to heavy sa hilagang Luzon at mga karatig na lugar. May posibilidad ng storm surge na umabot ng higit sa 3 meters sa mga baybayin ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Marinduque at Bicol Region. Ang ganitong taas ng tubig ay lubhang mapanganib kaya't pinapayuhan ang mga residente sa coastal areas na agad lumikas kung kinakailangan. Sa dagat, ang mga alon ay maaaring umabot ng 14 meters sa Aurora at Polillo Islands. Lubhang mapanganib ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto at handa sa mga posibleng epekto ng bagyo tulad ng pagbaha, landslide
at malalakas na hangin. Sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas, mga kababayan.